Ang nakakagulat na kapangyarihan ng kulturang Pilipino na gumugulo sa gobyerno ng Britanya. Alam niyo ba kung bakit napatawa ng isang biglaang papupulong ang British Foreign Office kamakailan? Ito ay dahil sa nakababahalang pagtaas ng bilang ng Briton na naaral sa Pilipinas na tumatangging bumalik sa kanilang bansa. 1% umabot sa 347% kumpara noong nakaraang taon. Ngunit ang katotohanang nakatago sa likod ng estadistikang ito ay mas lalo pang nakakagulat. Sa isang liham na ipinadala sa Embahada ng Britanya, isang babaeng nakatapos sa isang prestihiyosong universidad sa UK ang sumulat, mayroong isang uri ng init at pagmamahal dito na hindi ko naramdaman sa Britanya. Hindi ko kayang iwanan ang tunay na tahanan na natagpuan ko rito. Ano nga ba ang hiwagan ng Pilipinas na lubusang nakpabago sa kanyang buhay? Ngayon, ihahatid namin sa inyo ang kanyang nakaantik na kwento. Kung magugustuhan ninyo ang salaysay na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, at i-activate ang inyong notification bell. Magandang araw sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko ngayon ay ang aking karanasan sa Pilipinas, isang karanasang ganap na nagpabago sa takbo ng aking buhay. Ako si Emily, mula sa London, England. Ngayon naninirahan na ako sa Maynila, ngunit 4 na taon na ang nakalilipas, hindi ko kailanman inakala na ang bansang Pilipinas ay makakaroon ng ganito kalaking epekto sa akin. Sa panlabas na anyo, ang buhay ko sa Britanya ay perpekto. Nagtapos ako sa isang kilalang universidad at may magandang trabaho. Subali, mayroong isang hindi may paliwanag na kakulangan, isang pakiramdam na may puwang sa aking puso. Tuwing weekend, lumalabas ako kasama ang mga kaibigan sa mga pub. At kapag may bakasyon, naglalakbay ako sa iba't ibang bansa sa Europa. Normal na buhay. Pero paliging may isang tanong sa isang sulok ng aking isipan. Ito na ba ang lahat? Isang araw, isang Pilipinang kaibigan na nakilala ko noong kolehiyo, si Bea, ang nagluto para sa akin ng pagkaing Pilipino. Ang unang tikim ko ng adobong manok at sinigang na baboy ay isang revelasyon. Ang lasa nito ay higit pa sa simpleng pagkain. Habang nagluluto si Bea, ikinuwento niya sa akin ang tungkol sa kultura at mga tao sa Pilipinas. Unti-unti akong nahumaling sa kanyang mga kuwento. Sa amin napakahalaga ng pagbabahagi ng pagkain, sabi ni Bea, ang pagsasama-sama sa pagkain at inuman ang napapatibay ng aming samahan. Tinatawa namin itong salu-salu. Noong una, simpleng kuryosidad lang ito sa isang banyagang kultura, ngunit lumago ang kuryosidad na iyon. Pagkatapos kong matapos, nagsimula akong magtrabaho sa isang restaurant na Pilipino sa London. Doon natural akong natutong magtagalog at mas lalong lumalim ang aking pagkahumaling sa kulturang Pilipino. Ang Pilipinong nakilala ko sa restaurant ay laging mainit ang patanggap. Kahit sa unang pakikita, para na nila akong matagal ng kaibigan. Taos puso nilang ikinatuwa ang pagsisikap kong matuto ng kanilang wika. Ang init ng kanilang pagtrato ay salungat na salungat sa malamig at maulang panahon ng London. Emily, ang galing ng bikas mo sa Tagalog. Konti na lang, pwede ka nang manirahan sa Pilipinas at hindi ka na mapakakamalang dayuhan. Sa paglipas ng mga buwan, nagdesisyon ako. Gusto kong pumunta mismo sa Pilipinas upang mas malalim na paaralan ang kanilang kultura at wika. Sakto namang nalaman ko na mayroong isang programa para sa mga dayuhan sa isang universidad sa Maynila. Naglakas loob akong mag-apply, at sa kabutihang palad, natanggap ako. Gabi bago ang aking pag-alis, hindi ako makatulo sa halo-halong pananabik at kaba. Nag-alala ako kung paano ako mag-adjust sa isang bansang hindi ko pa napupuntahan. Ngunit mas nangingibabaw ang pananabik ko sa isang bagong mundo. Emily, ingit kami sayo. Ang tapang mo, sana makaroon ka na maraming magagandang karanasan sa Pilipinas, sabi ng kaibigan ko, na halatang naalala rin dahil hindi pa ako nakakalabas ng Britanya ng maisa. Kahit na may kaba, buang loob kong sumakay sa eroplano. Pagkatapos ng 12 oras na biyahe, paglapag ko sa Ninoy Aquino International Airport, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa akin. Para akong bumalik sa isang lugar na matagal ko nang kinalimutan. Ngunit hindi natagal ang kapayapaang iyon. Paglabas ko ang airport, hinarap ko agad ang realidad. Lahat ay bago sa aking paningin. Ang makaratula na may masalitang hirap akong basahin, ang mabilis na paglalakad ng matao, ang maanunsong hindi ko maintindihan. Bigla kong naramdaman kung gaano ako kalayo sa aking pinanggalingan, kaya mo to, Emily. Simula pa lang to. Masasanay ka rin. Sabi ko sa sarili habang sumasakay ng taxi papunta sa guest house na aking ni-reserve. Ang tanawin ng Maynila mula sa bintana ay malayong-malayo sa London. Matataas na gusali, mailaw ng billboard na kumikinang hanggang hating gabi, at mga taong abala sa kanilang mga gawain.
Natapos ang unang araw ko na puno ng pag-asa at pangamba, inisip kong ano ang magiging takbo ng bago kong buhay dito. Kinabukasan simula ang tunay na buhay ko sa Pilipinas. Lumipat ako sa dormitoryo ng universidad at ang naging kasama ko sa kuwarto ay si Lisa, isang estudyante mula sa Italia. Tulad ko, interesado rin siya sa kulturang Pilipino kaya siya napadpad dito. Emily, kinakabahan din ako. First time ko rito. Sana maging makaibigan tayo, sabi ni Lisa. Medyo gumaan ang look ko sa sinabi niya, pero ang totoong buhay ay mas mahirap kaysa sa inaasahan ko. Ang komunikasyon sa wikang Tagalog ang pinakamalaking hamon. Laging may kasamang kaba sa tuwing order ako ang pagkain sa kantina o magtatanong ang direksyon. May mapakakataong nakakatakpo ako nga mababait na Pilipino na marunong mag-Ingles ngunit karamihan ay hindi naintindihan ang pautal-utal kong Tagalog. Pasensya na, pakiulit po, ito ang linyang naririnig ko ng 10 beses sa isang araw. Noong una okay lang, pero unti-unti, nawawalan ako ng kumpiyansa. Ang pinakamahirap ay kapag kumakain akong mag-isa. Dahil siguro sa malakas na kultura ng pagsasama-sama sa pagkain sa Pilipinas, nailang akong pumasok sa isang kainan ng mag-isa. Isang tao lang po kayo, ma'am. Itong menu po kasi, para sa 2 tao pataas. Sa tuwing naririnig ko ang salitang iyon, nanliliit ako. Sa London, normal lang kumain mag-isa, pero dito, pakiramdam ko ay kakaiba. Ganon din kapag sumasakay ako sa pampublikong sasakyan. Ang titig ng tao sa aking blonde na buho at asul na mata ay noong una ay nakakatuwa, pero habang tumatagal, naging pabigat ito sa aking pakiramdam. Bakit kaya sila nakatingin ng ganon? May maliba sa akin. Medyo nakakahanap ako ng aliw kapag kausap ko si Lisa, pero abala rin siya sa sarili niyang problema sa pag-adjust, kaya mahirap makaroon ng malalim na usapan. Unti-unti, lumalalim ang aking kalungkutan at nasimula ako mangulila sa aking pamilya at mga kaibigan sa Britanya. Okay lang ako dito. Huwag kayong makalala. Pagsisinungaling ko sa aking mga magulang sa video call habang pinipigilan ang pagpatak ng aking mga luha. Sa totoo lang, hindi ako makapag-adjust sa buhay sa Pilipinas. At takot akong aminin ang katotohanan iyon dahil nangangahulugan iyon na nabigo ang aking pangarap. Lumipas ang 6 na buwan na nilalabanan ko ang kalungkutan. Unti-unti namang gumagaling ang aking Tagalog, pero ang puwang sa aking puso ay lalo lang lumalaki. Isang hapon habang naglalakad akong mag-isa sa tabing ilog Pasig, bigla kong natanong ang sarili ko bakit nga ba ako naandito. Hindi ko mahanap ang sagot, kaya napasya akong bumalik na lang sa Britanya pagkatapos ng 1 taong programa. Pagbalik ko sa Britanya, sinubukan kong muling ma-adjust sa buhay sa London. Bumalik ako sa dati kong trabaho at nakipagkita sa mga kaibigan. Lahat ay tulad ng dati bago ako umalis, pero ang puso ko ay hindi. May nagbago. Emily, kamusta ang Pilipinas? Masaya ba? Sa tuwing tinatanong ako ng kaibigan ko, hindi ko alam kung ano ang isasagot. Sasabihin ko bang masaya? Parang masyadong simpleng sabihin na malungkot at mahirap. O maraming mahirap na sandali, pero mayroon ding maliliit na kaligayahan sa gitna ng lahat. Ang magandang paglubok ng araw na tanaw mula sa Roxas Boulevard, ang pakiramdam ng tagumpay noong unang beses akong naka-order, ng tama ng maisa, ang mababait na taong ngumiti pa rin sa kabila ng aking pautal-utal na Tagalog. It was complex, sagot ko, pero siguradong isang espesyal na karanasan. Kahit sinasabi ko iyon, hindi ko maintindihan ang kakaibang damdaming namumuo sa aking puso. Bakit parang ang lungkot ko ngayong nakabalik na ako sa Britanya? Itong lugar na akala ko'y tahanan ko ay hindi na parang tahanan. Ang ingay ng siyudad, ang usapan ng tao, kahit ang lasa ng pagkain lahat ay parang iba. Anong nangyayari? Hindi ba ito ang lugar na hinahanap-hanap ko? Madalas naalala ko ang mga alaala ko sa Pilipinas. Noong una, ang mga mahirap na sandali ang laging sumasagi sa isip ko. Ngunit habang tumatagal, ang mga magagandang alaala ang mas nangingibabaw. At isang araw, bigla kong napagtanto. Ang hinahanap-hanap ko pala ay ang Pilipinas. Lumipas ang 3 buwan at napasya akong bumalik muli. Hindi na para sa 1 taong programa, kundi may mas pangmatagalang plano. Naganap ako online at nakita kong may isang English language school sa Quezon City na naghahanap ng native speaker. Naklakasloob akong mak-apply. Emily, nababalik ka na ba? Bakit ka pa babalik doon? Hindi maintindihan ng kaibigan ko. Sa totoo lang, kahit ako, hindi ko rin lubusang maintindihan. Ang alam ko lang, doon ako tinatawa ng aking puso. Sa kabutihang palad, tinanggap ako ng eskwelahan. Muli, sumakay ako ng eroplano papuntang Pilipinas.
Sa pagkakataong ito, iba ang pakiramdam ko pagdating sa Naya. Hindi na ito dayuhan sa aking paningin. Sa halip, mayroong isang kaya-ayang kaba. This time, it will be different, sabi ko sa sarili. Makikipakilala ako sa mas maraming tao at mas unawain ko ang kultura. Ang Quezon City ay may ibang kapaligiran kumpara sa Maynila. Mas planado at maayos. Inayos ko ang aking magamit sa isang maliit na apartment na inilaan ng eskwelahan at sinimulan ang bagong yugto. Ang pagiging guro ng Ingles ay mas masaya kaysa sa inaasahan ko. Ang nga bata ay walang malisya at tinanggap nila ang aking pautal-utal na Tagalog ng may ngiti. Teacher, ang galing niyo na po mag-Tagalog ngayon. Sa tuwing naririnig ko iyon, sumisikla ang aking puso. Ngunit ang nga oras pagkatapos ng trabaho ay malungkot pa rin. Ang nga kasamahan kong guro ay karamihan may pamilya na uabala sa kanilang nga kaibigan, kaya madalas akong mag-isa. Siyempre, mas magaling na ang Tagalog ko kumpara sa dati at mas madali na ang pang-araw-araw na buhay, pero ang kawalan ng isang kaibigan na makakausap ng malaliman ay malungkot pa rin. Maisa na naman akong maghahapunan, lumipas ang 3 buwan na muli kong nilalabanan ang kalungkutan. Isang araw may dumating na bagong gurong Pilipino sa eskwelahan, ang pangalan niya ay Miguel. Si Teacher Miguel ay may karanasan sa paninirahan sa ibang bansa, kaya natural lang sa kanya na kausapin ako. Hi Teacher Emily, kumain ka na ba? Isang karaniwang pagbati sa Pilipinas ngunit sa boses ni Teacher Miguel, ramdam ko ang sinseridad. Akala ko noong una, simpleng pagbati lang iyon ng isang katrabaho, pero talagang nak-alala siya kung kumain na nga ba ako. Hindi pa. Uwi na sana ako para kumain sa bahay. Maisa, kung okay lang sa iyo may alam ako masarap na kainan malapit dito. Gusto mo bang sumama? Naalilangan ako sandali. Bihira ako makasama ang isang Pilipino sa pagkain na hindi formal na okasyon at ito ang unang beses na may naayos sa aking kumain ng kaming dalawa lang. Ngunit sa kanyang mainit na ngiti, hindi ko namalayang tumango na pala ako. Sige, salamat. Nang gabing iyon, sa maliit na kainan na pinuntahan namin ni Teacher Miguel, nakaramdam ako ng kapanatagan sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Seryoso siyang nakinig sa aking Tagalog at kapag may hindi ako maintindihan, dahan-dahan niyang ipinapaliwanag sa Ingles. Nausap kami tungkol sa maraming bagay. Ang dahilan kung bakit ako napunta sa Pilipinas, ang buhay ko sa Britanya, ang aking nga pananaw sa kulturang Pilipino. Teacher Emily, saludo ako sa iyo. Alam ko kung gaano kahirap manirahan sa ibang bansa ng mag-isa. Noong nag-aaral ako sa Amerika, sobrang lungkot ko rin. Sa kanyang nga salita bigla na lang tumulo ang aking nga luha. Ang kalungkutan at pangamba na hindi ko masabi kaninuman ay sa wakas ay may nakaintindi, sobrang laking pasasalamat ko. Pasensya na, bigla na lang, okay lang yan. Mahalaga ring umiyak kapag kailangan. Kung mayroon kang problema dito sa Pilipinas sabihin mo lang sa akin. Tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Mula na araw na iyon, madalas na kaming lumalabas ni Teacher Miguel para kumain. Noong una, akala ko'y simpleng pagkakaibigan lang ng makatrabaho. Ngunit habang tumatagal, ibang damdamin na ang nagsimulang mamuo sa aking puso. Ang kanyang pag-alaga, kabaitan, at tunay na interes ay unti-unting nagbukas ang aking puso. Makalipas ang 1 buwan, tinanong ako ni Teacher Miguel kung mayroon akong gagawin sa darating na weekend. May lakad ka ba sa Sabado? Makakaroon kasi nga salu-salu sa bahay nga kaibigan ko at gusto ka sana nilang imbitahan. Ito ang unang pagkakataon na naimbitahan ako sa isang pagtitipon ng mga Pilipino, kasabay ng pananabik, mayroon ding pag-alala, siguradong mabilis silang mag-usap sa Tagalog, makakasabay kaya ako, hindi kaya ako maging abala sa kanila? Okay lang po ba? Baka hindi ko maintindihan ang usapan. Huwag kang maalala. Marunong din naman sila ma-Ingles. At saka, magaling na ang Tagalog mo. Higit sa lahat, gusto ka talaga nilang makilala. Dahil sa kanyang maksalita, naglakas loob akong tanggapin ang imbitasyon. Hindi ko nun alam na ang desisyong iyon ang magiging simula nga pagbabago sa aking buhay. Dumiting ang weekend, sumama ako sa pagtitipon ng mga kaibigan ni Teacher Miguel. Kinakabahan ako noong una, pero lahat sila ay mainit ang patanggap sa akin. May ilan sa kanila na magaling mag-Ingles at agad akong kinausap para mawala ang aking kaba. Emily, anong paborito mong pagkaing Pilipino? Siguro, sinigang po. Noong una, hindi ko gusto kasi maasim, pero ngayon, hinahanap-hanap ko na. Natawanan sila at na-react sa sinabi ko. May nasabi pa, Pinoy na Pinoy ka na. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong kabilang ako. Hindi bilang isang dayuhan, kundi bilang isang tao na tinatanggap nila.
Habang nakapalibot kami sa lamesang puno ng pagkain, unti-unting umiinom at nag-usap tungkol sa kultura ng Pilipinas at Britanya. Sobrang saya ng pakiramdam. Laging sinisigurado ni Teacher Miguel na kasali ako sa usapan at kapag may hindi ako maintindihan, mabait niya itong ipinapaliwanag. Emily, mayroon ka bang lugar na gustong-gustong puntahan sa Pilipinas? Palawan. Sa mga litrato ko lang nakita, pero mukhang napakaganda. Kung ganun, sa susunod na long weekend pumunta tayo. Palagi kaming naglalakbay bilang grupo. At ngayon, kasama ka na sa barkada namin. Sa mga salitang iyon, napuno ng kaligayahan ang puso ko. Hindi na ako nag-isa. Pagkatapos ang pagtitipon, inihatid ako ni Teacher Miguel pauwi. Nag-enjoy ka ba? Gustong-gusto ka ng mga kaibigan ko. Oh, sobra. Ang babait nilang lahat. At salamat sa'yo, naging comfortable ako. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. At pagkatapos ng sandaling pag-alinlangan, sinabi niya, sa totoo lang, mula nung una kitang makita, gusto na talaga kitang kausapin. Palagi ka kasing mukhang mag-isa. Pero nahihiya akong lumapit. Talaga. Mukha ba akong nakatakot? Hindi. Kabaliktaran. Masyado kang maganda kaya parang ang hirap mong lapitan. Sa sandaling iyon, uminit ang aking mukha. Sa Britanya, hindi ako sanay sa ganoong direktang papuri. Hindi ko alam kung paano mag-react kaya tumawa na lang ako. Nambola ka pa. Isa lang akong ordinaryong babaeng British. Hindi ka ordinaryo, Emily. Matapang ka, mahilig sa hamon, at talagang espesyal. Pagdating namin sa harap ng apartment ko, may ngat siyang natanong kung okay lang may oras ka ba bukas? Maganda raw ang paglubog ng araw sa Manila Bay. Gusto mo bang mano tayo? At doon nagsimula ang aming unang date. Ang panunok ng palubog ng araw sa Manila Bay ay parang isang eksena sa pelikula. Ang kulay kahel na kalangitan, ang sinag ng araw na tumatama sa tubig, at sa tabi ko, si Miguel. Lahat ay perpekto. May mga ganito ba kagandang sunset sa Britanya? Mayroon naman, pero hindi kasing dramatiko nito. Sobrang ganda. Taon-taon, tuwing ganitong panahon, maraming Pilipino ang pumupunta rito para manood. Para sa amin, ito'y isang paraan para mag-relax, kumain ng street food, at gumawa ng alaala. Nang araw na iyon, marami kaming napag-usapan, ang aming nga pamilya, pangarap, paboritong musika at pelikula. Mga ordinaryong usapan, pero ramdam ko ang sinseridad sa bawat salita niya, lalo na nung ikinuwento niya ang kanyang pakabata. Para siyang nagbabahagi ng isang mahalagang sikreto. Alam mo, sakitin ako nung bata. Madalas akong nasa ospital. May isang dayuhang volunteer doon na binabasahan ako ng English storybooks. Doon nagsimula ang interes ko sa English kaya gusto kong maging English teacher. Ganun ba? Ang hirap siguro nun. Mabuti na lang at malakas ka na ngayon. Oh, okay na ako. Dahil sa karanasang iyon, naging mas matatak ako. At saka, kung hindi dahil doon, baka hindi kita nakilala. Kaya siguro, lahat ay may dahilan. Nangini ang puso ko sa kanyang sinabi, biglang luminaw ang lahat. Ang kakulangang naramdaman ko sa Britanya, ang kakaibang pangungulila sa Pilipinas, ang dahilan kung bakit ako bumalik baka lahat ng ito ay bahagi ng isang paglalakbay para makilala si Miguel. Mula ng araw na iyon mas naging malapit kami. Ipinakita sa akin ni Miguel ang iba-ibang mukha ng Pilipinas. Hindi lang ang maingay at masiglang buhay sa siyudad, kundi pati na rin ang tahimik at payapang buhay sa probinsya. At higit sa lahat, itinuro niya sa akin ang kahulugan ng salitang tayo. Madalas naming ginagamit ang salitang tayo, sabi niya. Ating kumpanya, ating pamilya, ating bansa. Ito ay konseptong pag-ari at pagbabahagi ng sama-sama. Sa Britanya, medyo iba, mas individualistiko. My house, my family. Alin ang mas gusto mo? Ngayon, mas nararamdaman kong mas mainit at mas may pagmamahal ang tayo. Lumipas ang 6 na buwan ng aming pagsasama at mayroon siyang isang espesyal na alok. Alam kong mahilig siyang manood ng basketball, ngunit nagulat ako nang ayain niya ako manood ng live na laro ng PBA. Bilang isang taga-Britanya, pamilyar ako sa football, ngunit interesado akong malaman kung paano ang kultura ng basketball sa Pilipinas. Siguradong mag-enjoy ka. Ang basketball cheering culture dito ay sikat sa buong mundo. Lalo na ang team natin, ang Barangay Ginebra, sobrang passionate ng mga fans. Nang weekend, pumunta kami sa Maynila at pagdating namin sa Araneta Coliseum, namangha ako sa daming tao. Ang buong stadium ay isang dagat ng nga taong nakasuot ng pula at puti. Binigyan ako ni Miguel ng isang jersey ng Ginebra at umupo kami sa gitna ng naginggay ng mga fans. Isuot mo to at sabayan mo lang ang kanta, huwag kang mag-alala, madali mo lang matututunan.
Nang masimula ang laro, isang nakamamanghang tanawin ang bumunga sa amin. Lahat ng fans ay nakakaisa, kumakanta ng isang awit at gumagalaw sa isang ritmo. Nakakaanti. Itinuho sa akin ni Miguel ang magasyon at kanta, at ang di nagtagal sumisigaw na rin ako kasama ng ibang fan. Ginebra, Ginebra. Nang makapuntos ang aming team, sumabog ang buong stadium sa sigawan. Ang nga taong hindi makakakilala ay nayakapan sa tuwa, nagtatalon, at sumisigaw. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang pakiramdam ng pagiging kabilang. Dito, hindi na ako isang dayuhan. Isa lang akong fan na namamahal sa Ginebra. O ano, masaya, di ba? Ito ang hiwaga ng Philippine basketball. Ang nga mata ni Miguel ay naniningning at hindi ko napigilang hipitan ang hawa sa kanyang kamay. Sa sandaling iyon, may isang bagay sa puso ko na naging isang katiyakan. Umibig na ako sa bansang ito, sa kulturang ito, at sa lalaking ito. Pagkatapos ang laro, ipinadiwang namin ang panalo kasama ang ibang fans sa isang kalapit na bar. Nakakatuwang makita ang lahat na nagsasabing congrats sa atin, habang nag-inuman at masayang nag-usap tungkol sa laro. Sa Britanya, paano niyo ipinadiriwang ang panalo sa football? Pumupunta kami sa pub at uminom ng beer. Sa amin, kanya-kanyang suporta, at minsan, nag-awe pa ang nga fans. Kaya siguro nanibago ka noong una. Pero ang galing mo, Emily. Ang bilis mong naka-adjust. Para kang matagal ng taga rito. Uminit ang puso ko sa kanyang sinabi, o ngayon nararamdaman kong kabilang ako. Isang damdamin na hinding-hindi ko naranasan sa Britanya. Mula noon, madalas kaming manood ng basketball. At naging isang diehard fan ako ng Ginebra. Ipinakilala rin sa akin ni Miguel ang iba't ibang sports culture sa Pilipinas, ang cheering sa UAAP, ang sama-samang panonood ng mga laban ni Manny Pacquiao, ang pagkakaisa ng buong bansa tuwing may Olympics. Sa mga karanasang ito, mas naintindihan ko ang konseptong ng tayo ng Mapilipino. Isang araw, sinabi ni Miguel na may espesyal na lugar siyang gustong ipakita sa akin, at nag-propose siya na isang weekend trip. Saan tayo pupunta? Sekreto. Basta sumama ka lang. Sigurado akong magugustuhan mo. At naglakbay kami papuntang Batangas. Ilang oras na biyahe at dumating kami sa isang maliit na baryo sa paanan ng bundok. Doon daw nakatira ang kanyang lola. Lola, siya po si Emily na ikinukwento ko sa inyo. Ang lolo ni Miguel, nang makita ako, ay ngumiti ng malapat at hinawakan ng mahigpit ang aking dalawang kamay. Hindi kami makaintindihan sa salita, pero sa init ng kanyang kamay, ramdam ko ang kanyang taos-pusong pagtanggap. Sabi ni Lola, ang ganda-ganda mo raw. At saka, salamat daw sa pagdayo mo mula sa malayo, isinalin ni Miguel. Sinubukan kong bumati sa aking pautal-utal na Tagalog. Ikinagagalak ko po kayong makilala Lola. Nang gabing iyon, hindi tumigil si Lola sa paghahain sa akin ng masasarap na pagkain. Mga atsara na siya mismo ang gumawa, mga gulay na galing sa kanyang hardin at mga sariwang pinitas na gulay mula sa bundok. Bawat putahe ay puno ng pagmamahal. Pagkatapos kumain, inilabas ni Lola ang isang lumang photo album at ipinakita sa akin ang malitrato ni Miguel nung bata pa siya. Itong si Miguel, napakatahimik niya nung bata, palaging nakababasa lang ng libro, pero mula nang makilala ka niya, naging masayahin na siya. Salamat talaga, iha. Nang isalin ni Miguel ang sinabi ni Lola, hindi ako makapasalita sa sobrang emosyon. Ang toto mas malaki ang epektong idinulot ni Miguel sa akin. Pero si Lola pa ang napapasalamat. Hindi po Lola, ako po ang dapat magpasalamat. Dahil po kay Miguel ang Pilipinas ay naging pangalawang tahanan ko na. Nang gabing iyon, sa hardin ng bahay ni Lola, nausap kami habang nakatingin sa mga bituin. Ikinuwento ni Miguel ang kanyang maalaala sa baryong iyon, ang summer vacation na kasama niya si Lola, ang unang beses na natuto siyang lumangoy sa ilog. Habang nakikinig sa kanya, naramdaman ko ang isang uringang init na hinding-hindi ko naranasan sa Britanya. Masaya ka ba, Emily? Oo, sobrang saya. Salamat sa pagdala mo sa akin sa espesyal na lugar na ito. Gustong-gusto ka ni Lola. Sabi niya, bumalik ka raw uli. Sigurado, babalik ako. Sa susunod, mag-aral ako pa ng Tagalog para makausap ko na si Lola ng direkta. Ngumiti si Miguel at hinawakan ng mahigpit ang aking kamay. Sa sandaling iyon, napatanto ko ang hinahanap ko pala ay hindi lang isang cultural experience o pang-aral ng wika. Ang hinahanap ko ay isang lugar kung saan ako kabilang. At natakpuan ko iyon kay Miguel, sa kanyang pamilya, at sa bansang Pilipinas. Na bago ang panahon,
at mas lumalim ang relasyon namin ni Miguel. Ngunit tulad ng lahat ng relasyon, hindi rin kami nawalan ng mapagsubok. Ang hindi pagkakaunawaan dahil sa pagkakaiba ng kultura, ang pagkakaiba sa pananaw, at higit sa lahat, ang kawalan ng katiyakan sa hinaharap ay minsay nagpapahirap sa amin. Lalo na noong unang beses kong makilala ang nga magulang ni Miguel, sobrang kaba ko. Hindi tulad ni Lola, ang kanyang nga magulang ay tila may counting distance dahil sa pagiging dayuhan ko. Ang kanyang ina, lalo na, ay madalas magsalita ng mabilis sa Tagalog kaya hindi ko maintindihan. Ma, dahan-dahan lang po. Hindi pa po sanay si Emily sa Tagalog. Naintindihan ko, pero seryoso ba talaga kayo ng nga ko? Baka naman parte lang yan ng Philippine experiences mo at babalik ka rin sa bansa mo. Kahit hindi isalin ni Miguel, naintindihan ko kahit paano ang ibig sabihin ng kanyang ina, natural lang ang paalala niya. Maraming dayuhan ang naninirahan sa Pilipinas ng ilang panahon at sa huli umuwi rin. Tita, mahal na mahal ko po si Miguel. At ang Pilipinas po, para ko na pong pangalawang tahanan, hindi po magiging madali, pero sisikapin ko po talaga. Sa aking sinserong sagot, bahagyang lumambot ang ekspresyon ng kanyang ina. Hindi pa niya ako lubusang tinatanggap, pero parang binibigyan niya ako ng pagkakataon. Nang gabing iyon, humingi ng paumanhin sa akin si Miguel. Pasensya ka na kay mama, ha? Medyo conservative lang talaga siya. Okay lang, naintindihan ko. Kung ako ang nasa posisyon niya, mag-alala rin ako kung ang anak ko ay may karelasyong dayuhan. Kailangan lang siguro ngang panahon. Ngunit sa loob-loob ko, nag-aalala rin ako. Magtataga kaya talaga ang relasyon namin. Ang pagkakaibang kultura, ang pagtutuong pamilya, ang problema sa visa maraming balakid. At ang pinakamalaking problema ay ang sarili kong pangamba. Magiging ganito kaya habang buhay ang buhay ko rito o babalik din kaya ang kalungkutan? Isang araw, habang namamasyal kami ni Miguel sa isang palengke, nahuhumaling ako sa masiglang kapaligiran. Bigla akong nagulat nang may isang matandang tindera na tumawa sa akin. Ineng, halika rito, tikman mo ito. Inabutan ako ng matanda ng isang bagong lutong taho. Malugot ko itong tinanggap at pagtikim ko, namangha ako sa tamis. Masarap no? Paborito yan ng apo ko? Dayuhan ka, no? Ang galing mong Tagalog. Opo, taga-Britanya po, hindi pa po ako masadong magaling. Naku, ang galing mo na. Gaano ka nakatagal dito? Isang taon na po. Isang taon? At ganyan ka nakagaling? Aba, mahusay. May boyfriend ka na bang Pilipino? Sa direktang tanong ng matanda, medyo natigilan ako pero itinuro ko si Miguel at tumawa. Opo, ito po. Tiningnan ng matanda si Miguel mula ulo hanggang paa tumango na may kasiyahan. Guwapo, nakahanap ka nga buting lalaki. O, kailan ang kasal? Ngayon, si Miguel naman ang natigilan. Hindi pa namin napausapan ng seryoso ang tungkol sa kasal. Wala pa po kaming plano. Anong wala pa? Kapag nakahanap ka mabuting tao, dapat pakasalan na agad. Maikli lang ang buhay. Binigyan kami ng matandang isa pang basong ng taho at kumindat. Pagkatapos ay naging abala na siya sa ibang customer. Nanatili kaming tahimik sandali habang kumakain ng taho. Baka may punto si Manang maingat na sabi ni Miguel. Anong ibig mong sabihin? Hindi pa natin napag-usapan ng seryoso ang hinaharap, di ba? Gusto mo bang manirahan sa Pilipinas habang buhay? O balak mo ring bumalik sa Britanya balang araw? Sa biglaang tanong, napaisip ako. Ito ang tanong na palagi ko ring tinatanong sa sarili ko. Ang Britanya ang lugar kung saan ako ipinanganak at lumaki, pero ang Pilipinas ang bago kong tahanan. Pareho silang bahagi ng pagkatao ko. Sa totoo lang, hindi ko alam. Pero isa lang ang sigurado ko. Gusto kitang makasama, nasaan man tayo. Nakita ko ang malalim na emosyon sa mga mata ni Miguel, hinawakan niya ng mahipit ang aking kamay at sinabi ganun din ako. Kung nasaan ka, doon ang tahanan ko. Mula ng araw na iyon, mas madalas na naming pinausapan ang hinaharap. Kasal, pamilya, trabaho lahat ng posibilidad ay pinausapan namin ng bukas ang isipan. Sa prosesong iyon, may mga hindi pagkakaunawaan dahil sa kultura, pero ito pa ang nakpatibay sa aming relasyon. Lalo na ang relasyon ko sa ina ni Miguel, unti-unti ring bumubuti. Isang araw tinawagan niya ako at sinabing tuturuan niya akong magluto. Noong una, kinabahan ako, pero habang sabay kaming gumagawa na atsara at nagluluto ng adobo, nakita ko ang ibang panig ng kanyang pagkatao. Sa likod ng kanyang mahigpit na mukha ay isang mainit na pusong nagmamahal sa kanyang anak. Emily, itong si Miguel, mula batayan, responsible na. Kapag nahihirapan ka, siguradong maasahan mo siya. Pero minsan,
Masyado siyang seryoso at inipon ang stress. Sana, ikaw ang laging makpatawa sa kanya, ha? Ang sinabi ngang kanyang ina ng araw na iyon ay may malaking kahulugan sa akin. Hindi lang ito payo, kundi isang senyales na tinatanggap na niya ang aming relasyon. Taos puso akong nagpasalamat. Opo, tita, alagaan ko po si Miguel at palagi ko siyang pasasayahin. Pangako po, sa paglipas ng panahon, mas lalo akong nasanay sa buhay sa Pilipinas. Ngayon, kaya ko nang mag-isa sa pampublikong sasakyan umorder sa kainan, at kahit na ang makomplikadong proseso sa gobyerno, ang aking Tagalog ay sobrang humusay na rin. Kaya ko nang maintindihan ang balita at manood ang teleserye ng walang subtitles. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa aking puso. Hindi na ako bilanggo ng aking pagiging dayuhan. Siyempre mayroon pa ring nahamon dahil sa pagkakaiba ng kultura, pero hindi na ito isang balakid, kundi isang bahagi na ng aking buhay. Ang relasyon namin ni Miguel ay mas lalo pang lumalim. Ngayon magkasama na kaming nagpaplano para sa hinarap. Nagsimula na akong mag-asikaso ng aking permanent residency, at si Miguel naman ay nagsisikap maghanap ng mas matatag na trabaho. Isang araw nakatanggap akong ngiglaang tawa mula sa Britanya, isinugo daw sa ospital ang aking ama dahil sa atake sa puso, agad akong nabook ng flight, at inihatid ako ni Miguel sa airport. Huwag kang maalala, gagaling din agad ang papa mo, tatawagan kita palagi, at kung kailangan mo ako, handa akong pumunta diyan anumang oras. Nakakuha akong ng lakas ng loob sa kanyang salita, pero habang nasa eroplano, nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Para bang mayroon akong premonition kung anong epekto ang idudulot ng pagbisitang ito sa aking buhay. Pagdating ko sa London, dumiretso agad ako sa ospital. Sa kabutihang palat, nalakpasan na ang aking ama ang krisis at papagaling na. Ngunit sinabi ng doktor na kailangan pa rin niya ng ilang buwang masusing paalaga. Ang aking ina ay halatang pagod na pagod, at ang kapatid kong lalaki ay nahihirapan pagsabayin ang trabaho at paalaga. Emily, buti na lang dumating ka? Hinahanap-hanap ka ng papa mo, sabi ng aking ina. Nakaramdam akong guilt. Sinundan ko ang aking pangarap sa Pilipinas at sa panahong iyon, hindi ko nabigyan ng sapat na atensyon ang aking pamilya. Nang makita ko ang aking amang nakahiga sa kama, mas lalo pang lumaki ang guilt na iyon. Ang dati kong malusot at masiglang ama ay ngayon napakahina. Emily, anak, dumating ka. Miss na kita, sabi ng aking ama sa mahinang boses. Biglang bumuhos ang aking mga luha. Habang nasa Pilipinas ako, ang pamilya ko pala rito ay dumadaan sa pagsubo nang wala ako. Paandito na ako. Huwag na po kayong mag-alala. Hindi ko na po kayo iwan. At nagpasya akong manatili sa Britanya. Ang plano ko sanang ilang linggo lang ay umabot sa ilang buwan dahil mas mabagal ang pagaling ng aking ama kaysa sa inaasahan. At kailangan ng pamilya ko ang aking tulong. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon kay Miguel at naintindihan niya. Pamilya ang pinakamahalaga. Dapat manatili ka diyan hanggang sa tuluyang gumaling ang papa mo. Huwag kang makalala. Ang makapuso natin ay laking makadaktong. Gabi-gabi na video call kami ni Miguel at nakukwentuhan tungkol sa aming araw. Ngunit habang tumatagal, simula ako makaramdam ng distansya. Ang buhay ko sa Pilipinas, ang mga taong nakilala ko doon, kahit ang wikang Tagalog lahat ay unti-unting lumalayo. At ang buhay sa Britanya ay nagsimulang muling maging normal. Ang magkaibigang matagal kong hindi nakita, ang pamilya na makalya, ang matindahang pinupuntahan ko mula pa kabata lahat ay nakdulot ng kapanatagan. Lalo na ang oras na kasama ko ang aking pamilya, doon ko napagtanto kung gaano ko sila namiss. Makalipas ang isang buwan, malaki na ang ipinaguti ng aking ama, ngunit malayo pa rin siya sa tuluyang pagaling. At noon, tumawa ang dati kong kumpanya. Naghahanap daw sila ang empleyado para sa kanilang international department, at ang aking karanasan at kalaman sa Tagalog ay malaking tulong daw. Emily, ito'y isang magandang pagkakataon. Magagamit mo rito ang natutunan mo sa Pilipinas, sabi ng aking ina. Naguluhan ako. Ang pagtanggap sa trabahong ito ay nangangahulugang mas matagal pa akong mananatili sa Britanya. Ngunit sa kabilang banda, ito rin ay isang paraan para manatili ako malapit sa aking pamilya habang napapanatili ang koneksyon ko sa Pilipinas. Pagkatapos ang matagal na pag-isip, kinausap ko si Miguel ng tapat. Miguel, may inaalok sa aking trabaho dito. Hindi pa ako sigurado, pero sa tingin ko, kailangan kong manatili dito hanggang sa gumaling si Papa. At sa pamamagitan ng trabahong ito, baka maging tulay ako sa pagitan ng Pilipinas at Britanya.
Sa kabilang panig ng video call, nakita kong tumigas ang ekspresyon ni Miguel. Ngunit pinilit niyang ngumiti, nangyayari talaga yan, rerespetuhin ko ang desisyon mo. Pero, kailan ka kayo makakabalik? Hindi ko pa alam. Depende sa kalagayan ni Papa at kung paano tatakbo ang trabahong ito. Pagkatapos ang usapang iyon, may namuang tensyon sa pagitan namin. Hanggang kailan tatagal ang long-distance relationship? Anong epekto ang idudulot ng kawalan ng katiyakan sa aming relasyon? Sa huli, tinanggap ko ang trabaho at nagsimula muli ang buhay ko sa Britanya. Nung una, sobrang namiss ko ang Pilipinas. Ang lasa ng maanghang na pagkain, ang siksikang MRT, ang mababait na kapitbahay, kahit ang maalinsangang panahon. Ngunit habang tumatagal, muli akong nalunod sa kaginhawaan ng buhay sa Britanya. Napapatuloy pa rin ang komunikasyon namin ni Miguel, pero unti-unting naubusan ng may pausapan at umikli na ang aming mga tawagan. Dahil sa time difference, mahirap mausap, at dahil sa sobrang pagkakaiba ng aming pang-araw-araw na buhay, mahirap nang makahanap ng common ground. Isang araw, biglang sinabi ni Miguel na bibisita siya sa Britanya. Emily, hindi na pwedeng ganito. Kailangan nating mausap ng personal. Kukuha ako ng leave sa susunod na linggo at pupunta ako ng London. Nagulat ako sa kanyang determinasyon, pero natuwa rin. Alam kong kung mahalaga talaga ang aming relasyon, kailangan ng ganitong pagsisikap. Pagdating ni Miguel sa London, medyo awkward noong una. Ilang buwan kaming hindi nakita, pero parang mas matagal pa ang lumipas. Ngunit nang magkasama kaming maglakad sa mga kalye ng London at hinawakan niya ang aking kamay, bumalik ang pamilyar na init. Emily, sasabihin ko ng diretso, ang lungkot ng Pilipinas kapag wala ka. Araw-araw, dinadaanan ko ang malugar na nilakaran mo, umupo sa paborito mong kafe, at iniisip ka. Namiss din kita ng sobra, Miguel. Pero mahalaga rin ang pamilya ko, at ang trabaho ko dito ay mas maganda kaysa sa inaasahan ko. Napaisip si Miguel sandali, at pagkatapos ay nagsalita na may determinasyon, kung ganun, ako na lang ang pupunta dito sa Britanya? Ano? Seryoso ka? Oh. Ayusin ko ang trabaho ko sa Pilipinas at magsisimula ako ng panibagong buhay dito. May lisensya naman ako bilang English teacher, kaya makakahanap din ako ng trabaho. Ang pinakamahalaga, makasama kita. Sobrang naanti ako sa kanyang alo. Ang iwanan niya ang kanyang bansa, pamilya, at mga kaibigan para sa akin ay isang napakalaking sakripisyo. Ngunit kasabay nun, naalala ako kung magiging masaya ba siya sa Britanya tulad ng naging kaligayahan niya sa Pilipinas. Miguel, natutuwa ako sa sinabi mo, pero sigurado ka ba diyan? Iwan mo ang lahat ang buhay mo, pamilya, at makaibigan sa Pilipinas. Kung paanong naglakas loob kang magsimula ng bagong buhay sa Pilipinas, kaya ko rin. Higit sa lahat, kung magkasama tayo, kahit saan ay magiging tahanan natin, di ba? Tumulo ang aking maluha sa kanyang sinabi. Naintindihan niya ang pakiramdam ng pagiging kabilang na naramdaman ko sa Pilipinas. At ngayon siya naman ang gustong bumuo ng isang bagong tahanan kasama ako. Sigurado ka na ba talaga? Oo, basta kasama kita kahit saan. At nagsimula kaming maplano ng isang bagong buhay sa Britanya. Bumalik si Miguel sa Pilipinas para ayusin ang kanyang trabaho at mahanda para sa paghahanap ng trabaho sa UK. Ako naman, inihanda ko ang lahat para sa kanyang pagdating. 3 buwan na mula nang lumipat si Miguel sa Britanya. Nung una, lahat ay tila maayos. Nakahanap si Miguel ng trabaho sa isang English language school sa labas ng London at kumuha kami ng isang maliit na apartment. Tuwing weekend, binibisita namin ang masikat na lugar sa London at sabay naming tinutuklas ang kulturang British. Ngunit habang tumatagal, napansin ko ang lungkot sa kanyang mata. Naging mas tahimik siya at madalas bumubuntong hininga habang nanonood ng balita mula sa Pilipinas. Miguel, okay ka lang? Parang may problema. Oh, okay lang. Naninibago lang siguro. Huwag kang mag-alala. Pero alam ko, namimiss niya ang Pilipinas. Sinusubukan niyang mag-adjust sa pagkain, panahon, at kultura ng Britanya. Pero hindi madaling makibagay ng natural tulad ng sa Pilipinas. Lalo na ang pagiging may distansya ng nga Briton. Naninibago siya. Bakit kaya hindi palangiti ang nga tao dito? Isang buwan ko nang kasabay sa elevator ang kapitbahay natin, pero hello lang ang sinasabi niya. Hindi ko mapigilang matawa sa sinabi ni Miguel. Iyo mismo ang naramdaman ko nung nasa Pilipinas ako. Ganyan talaga ang mga Briton. Medyo malami sa una, pero kapag naging kaibigan mo na, sobrang bait naman. Kailangan lang ng panahon. Ganito pala ang naramdaman mo sa Pilipinas noon. Ngayon, naiintindihan ko na. Nakarelate ako sa sinabi ni Miguel.
Pareho kaming dumaranas ng parehong pagsubok sa bansa ng isa-isa, at sa pamamagitan ng karanasang iyon, mas lalo naming naintindihan ang isa-isa. Isang araw, umuwi si Miguel ng gabi na, mas masigla siya kaysa dati. Emily, may nangyari kaninang nakakagulat. Anong nangyari? Mukhang masaya ka. May nakita akong Filipino store malapit sa school. At dun, nalaman ko na mayroon palang Filipino community. Tuwing linggo, nagkikita-kita sila para mag-basketball at magsalo-salo. Gusto mo bang pumunta tayo sa darating na linggo? Natutuwa ako sa balita ni Miguel. Ang kailangan niya ay isang komunidad kung saan siya kabilang, tulad ng kung paano niya ako tinulungang mahanap iyon sa Pilipinas. Ngayon, ako naman ang tutulong sa kanya, at binisita namin ang Filipino community sa London. Ang nga Pilipinong nagtipon sa isang parke ay mainit na tinanggap si Miguel, at ako rin. Naglaro kami ng basketball, kumain ng kanin at ulam na nakalata sa dahon ng saging, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakita kong ngumiti ng malapat si Miguel. Ang sarap palang makapagsalita ng Tagalog dito. Nakakagulat na may ganitong lugar pala sa Britanya. Mula ng araw na iyon, unti-unting nag-adjust si Miguel sa buhay sa Britanya. Sa pamamagitan ng Filipino community, nakahanap siya ng mga bagong kaibigan, at kasama nila, naranasan niya ang kulturang British habang ibinabahagi ang kanilang mga pagsubok. Kasabay nito, sa pamamagitan din nila, napanatili ko ang aking koneksyon sa kulturang Pilipino. At isang araw, may espesyal na suhestiyon si Miguel. Emily, paano kung magtayo-tayo ng isang Filipino restaurant? Filipino restaurant? Talaga? Oo. Marami namang mahilig sa pagkaing Pilipino sa London, di ba? At saka, magaling ka ng magluto, at may mga recipe din akong natutunan kay mama. Sa tingin ko, pwede tayong maging tulay sa pagitan ng Pilipinas at Britanya. Ang suhestiyon ni Miguel ay napakaganda, hindi lang ito isang negosyo, kundi isang paraan para naming dalawa na igalang at ibahagi ang aming makultura. Masaya akong pumayag, magandang ideya. Gawa tayo ang isang espesyal na Filipino restaurant. Ituturo natin sa mga Briton ang tunay na lasa ang lutong Pinoy. At sinimulan naming ihanda ang Manila to London, isang maliit na Filipino restaurant. Noong una, lahat ay mahirap. Mula sa paghahanap ng pondo, pagpili ng lokasyon, pagbuo ng menu, at pagir ng staff. Ngunit sa tulong ng isa't isa, unti-unti naming nalapasan ang lahat. Tumulong ang kaibigan ni Miguel na Pilipino, at ang kaibigan ko namang Briton ay tumulong sa promotion at marketing. Sa wakas, pagkatapos ng 6 na buwan, nang buksan namin ang aming maliit na restaurant, hindi may paliwanag ang aming kaligayahan. Ang Manila to London ay naging isang malaking tagumpay. Kumalat ang balita na ito ay isang lugar kung saan matitikman ang tunay na lutong Pilipino, at hindi lang Briton kundi tao mula sa iba't ibang bansa ang dumayo. Lalo na ang fusion sinigang na nilika ni Miguel, naging signature dish ng restaurant. Emily, nagtagumpay tayo. Ito na ang ating tahanan, sabi ni Miguel. Sumang-ayon ako ng buong puso. Ang restaurant na ito ay hindi lang isang negosyo, kundi ang aming pagkakakilanlan. Isang espasyo kung saan ang dalawang kultura Pilipino at British ay nagtatpo ng maganda. At doon ko napatanto, ang tahanan ay hindi isang partikular na lugar, kundi isang lugar kung saan nararamdaman mong kabilang ka, kung saan maari kang maging totoo sa iyong sarili. Ang panahon ko kasama si Miguel, ang aking makaranasan sa Pilipinas, at ngayon, ang bagong hamon na ito sa Britanya lahat ay bahagi ng aking pagkatao. Lumipas ang 1 taon mula, nang buksan ang Manila to London. Salungat sa aming maalalahanin, naging matatak ang takbo ng restaurant at napili pa ito bilang isa sa top 10 ethnic restaurants in London ng isang lokal na food magazine. Sa kabila ng abalang buhay, masaya kami ni Miguel. Isang araw, nakatanggap kami ng biglaang tawa mula sa ina ni Miguel. Maluba raw ang kalagayan ng kanyang lola. Walang paalinlangan, sinabi ko, Miguel, umuwi na tayo sa Pilipinas, hinihintay tayo ni Lola. Sigurado ka, paano ang restaurant? Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko ang staff, kaya na nilang patakbuhin yan kahit wala tayo ang ilang linggo. Mas mahalaga si Lola ngayon, at dali-dali kaming sumakay ng eroplano papuntang Pilipinas. Pagdating namin sa Naiya, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa akin. Para akong bumalik sa isang tahanan na matagal kong iniwan, papunta sa maliit na baryo sa Batangas. Ang tanawing ng Pilipinas mula sa bintana ay kasing ganda pa rin ng dati. Ang maberdeng bundok, kumikinang na ilog, at maayos na mga palayan lahat ay malinaw sa aking alaala. Pagdating namin sa bahay ni Lola, nakahiga siya sa kama. Napakahina na niya, ngunit nang makita kami, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha.
Ang aking apo at ang asawa ang aking apo, dumating na kayo. Miss na miss ko kayo. Habang hawa ang kamay ni Lola, hindi ko mapigilan ang paiyak. Naalala ko noong unang beses akong pumunta rito, kahit hindi kami makaintindihan, mainit niya akong tinanggap. Lola, kamusta na po kayo? Andito na po kami, huwag na po kayong mag-alala. Kahit walang tagasalin, kaya ko nang kausapin si Lola ng direkta. Ang katotohanan iyon ay mas lalong nagpaantik sa akin. Naku, ayos lang ako. Ngayong nakita ko na ang mamukha ninyo, para na akong gumaling. Kamusta ang buhay sa Britanya? Mayos ba kayo? Opo, Lola. Masayang-masaya po ako kasama si Miguel. Tayo po kami ng Filipino restaurant doon. Marami pong nakakagusto. Abel, negosyante na pala itong apo ko. Mula bata, magaling na talaga yan sa mga gawaing kamay. Basta makasama kayong dalawa, lahat ay magiging maayos. Sa sinabi ni Lola, nakatinginan kami ni Miguel at ngumiti. Kahit nasa Britanya kami nakatira ngayon, ang aming nga ugat ay nasa Pilipinas pa rin. Sa kabutihang palad, mula nang dumating kami, nagsimulang bumuti ang kalagayan ni Lola. Maging ang doktor ay nagulat sa bilis ang kanyang pagaling. Nabiro pa si Lola na baka nakasakit lang siya dahil miss na niya kami. Habang nasa Pilipinas, maraming oras kaming ginugol kasama ang pamilya ni Miguel. Lalo na ang ina ni Miguel at ako, mas naging malapit kami. Ngayon, mas malalim na naming naiintindihan at iginagalang ang isa't isa. Emily, natutuwa akong malaman na maayos kayo diyan sa Britanya. Noong una, naalala ako, pero ngayong nakikita kong masayang-masaya si Miguel, panatat na rin ako. Tita, ako rin po, masayang-masaya na nakilala ko si Miguel. Pasensya na po sa mapag-alala na naidulot ko sa inyo. Naku, ano ka ba? Pamilya ka na namin. Wala kang dapat ipag-alala. Uminit ang puso ko sa sinabi ng kanyang ina. Ang salitang pamilya ngayon, lubos ko nang naintindihan ang bigat at kahulugan nito. Mabilis na lumipas ang 3 linggo sa Pilipinas, at kailangan na naming bumalik sa Britanya. Bago kami umalis, tinawag kami ni Lola. Masaya akong malaman na mayos kayo diyan. Pero paminsan-minsan, umuwi rin kayo dito, ha? Tahanan niyo rin ito. Opo, Lola, pangako, dadalas kami, huwag po kayong mag-alala. At Emily, salamat ha. Sa pagpapasaya mo sa apo kong si Miguel. Yumuko ako sa sinabi ni Lola. Ang totoo, mas marami ako natanggap mula sa kanila, pero ako pa ang pinasasalamatan. Hindi po, Lola. Ako po ang dapat magpasalamat dahil nakilala ko si Miguel at ang magandang bansang Pilipinas. Sobrang saya ko po. Kinabukasan papunta na kami sa Naya. Bago kami sumakay sa eroplano, biglang nagtanong si Miguel, Emily, naisip mo ba na baka balang araw bumalik tayo sa Pilipinas para manirahan? Napaisip ako sa kanyang tanong. Sa totoo lang, sa pagbisitang ito, marami rin akong naramdaman. Ang init ng pamilyang Pilipino, ang kahalagahan ng tradisyon, at ang espesyal na pakiramdam ng pagiging kabilang dito. Baka balang araw. Sa ngayon, gusto ko ang buhay sa London, pero hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ikaw, gusto mo bang bumalik? Hindi ko masabi ng sigurado, pero sa pabalik kong ito, naramdaman kong bahagi pa rin talaga ito ng puso ko, pero sa tingin ko basta kasama kita, kahit saan, masaya ako. Ngumiti ako sa kanyang sinabi. Ngayon, kami ay mataong may 2 tahanan. Britanya at Pilipinas parehong bahagi ang aming pagkatao, at ito ang nagpapayaman sa amin. Pabalik namin sa Britanya, mas lalo pang lumakas ang Manila to London. Idinagdag namin sa menu ang nga bagong recipe at ideya na dinala namin mula sa Pilipinas, at naging maganda ang reaksyon ng nga customer, lalo na ang Lola sa special tinola, na itinuro mismo ni Lola, naging paborito kahit na megabriton. At makalipas ang ilang buwan, isang hindi inaasahang magandang balita ang dumating, buntis ako. Malapit na kaming maging mamagulang. Nang marinig ni Miguel ang balita, napaya siya sa tuwa. Emily, hindi ako makapaniwala, magiging magulang na tayo. Sobrang saya ko. Nang makita ko ang umiyak na mukha ni Miguel, napaya na rin ako. Ang pagdating ng isang bagong buhay ay magdadala ng panibagong pagbabago, ngunit hindi ako natatakot. Sa halip, puno ako ng pananabik. Miguel, ang anak natin ay magiging napaka-espesyal. Makakaroon siya ng 2 kultura, British at Filipino. Tama. Matututunan niya ang lahat ng magagandang bagay mula sa 2 bansa. Ang pagmamahal ng Pilipino at ang disiplina ng British. Iniisip ko pa lang sobrang proud na ako. Ang balita ng aking pagbubuntis ay nagdulot ng malaking kagalakan sa aming nga pamilya. Agad na bumisita ang aking magulang,
At ang nga magulang naman ni Miguel ay napaya sa tuwa habang tinitignan ang aming sonogram sa video call. Dalawang pamilya, magkaiba ang wika at kultura, ngunit isa ang pagmamahal para sa kanilang magiging apo. Emily, sa Pilipinas, maraming kinakain ang nga buntis na espesyal, sabi ni Miguel. Napadala si mama ng nga resipi ng sabaw ng malunggay at iba pang masusustansyang pagkain. Gusto mo bang lutuin natin? Oo naman. Sa Britanya, walang ganyang tradisyon. Pero interesante ang pregnancy culture ng Pilipinas. Para sa baby, lahat susubukan ko, at pinagsama namin ang tradisyonal na paraan ng paalaga sa buntis sa Pilipinas at ang modernong sistemang medikal ng Britanya. Nalaman kong may tradisyon pala sa Pilipinas na pagbibigay ng pangalan bago pa man isilang, kaya pinangalanan namin ang aming magiging anak na Sky. Simbolo ng aming anak na lalaki sa ilalim ng kalangitan ng Britanya at Pilipinas. Sa panahon ng aking pagbubuntis, napatuloy pa rin ako sa pagtatrabaho sa restaurant. Sa tulong ng aming mapakakatiwalaang staff, unti-unti kong binawasan ang aking trabaho. At ang aking pagbubuntis ay nagdagdag pa na isang espesyal na kapaligiran sa restaurant. Wow, Emily, buntis ka pero nagtatrabaho pa rin. Ang sipag mo, sabi ng mga regular customer. Ang mga customer na Pilipino ay lalong naging maalaga at nagbigay ng maraming payo. Sa amin, bawal daw tumingin ang buntis sa mga pangit na bagay, baka maging kamuhangang baby. At kapag kumain ka raw ng maraming singkamas, magiging makinis ang balat ng baby. Mga pamahiin na marahil ay walang siyentipikong basehan, ngunit bahagi ng mayamang kultura. Nang nasa 8 buwan na ako ngang pagbubuntis, may espesyal na suhestiyon si Miguel. Emily, bago lumabas ang baby, pumunta tayo ulit sa Pilipinas para makita tayo ni Lola at makapapaalam sa mga magulang ko. At saka, maganda raw itong lihi para sa bata. Magandang ideya iyon. Ito na ang huling pagkakataon na pwede pa akong sumakay ng eroplano. Pagkatapos ang konsultasyon sa doktor, naplano kami ng isang maikling 1 linggong bayahe. Pagdating namin sa Pilipinas, lahat ng pamilya ni Miguel ay sumalubong sa iPod. Lalo na ang kanyang ina, napaya nang makita ang aking malaking tiyan. Emily, ang ganda mong buntis. Siguradong malusog ang apo namin. Ang 1 linggo sa Pilipinas ay napaka-espesyal. Ipinaluto ako ni Lola ng sabaw ng manok, at niregaluhan ako ng ina ni Miguel ng barot saya para sa sanggol. Natipon ang lahat ng kamaanak para sa isang baby shower. Ngunit ang pinaka-nakaanti ay ang regalo ni Lola. Ito ay isang unan na minana pa sa aming pamilya. Ginamit ko ito nung ipinanganak ko ang tatay ni Miguel, at ginamit din ito ng nanay ni Miguel nung ipinanganak niya si Miguel. Ngayon gusto kong ikaw naman ang gumamit nito sa panganganak mo sa aming bagong apo. Ang lumang unan na iyon ay naglalaman ng kwento ng 3 henerasyon. Hindi lang ito isang bagay, kundi kasaysayan at tradisyon ng pamilya. Taos puso kong tinanggap ang regalo. Maraming salamat po, Lola. Sa tulong ng unan na ito, magiging maluso ang aming anak. At balang araw, ipapasa ko rin ito sa magiging anak niya. Sa eroplano pabalik ng Britanya, binalikan namin ni Miguel ang aming makaranasan. Ang init ng pamilya, ang kahalagahan ng tradisyon, at ang mayamang pamanang kultural na tatanggapin ng aming anak. Emily, napakaswerte ng anak natin, no? Mararanasan niya ang kultura ng 2 bansa. Oh, at basta makasama tayo, may tuturo natin sa kanya ang kagandahan ng parehong kultura. At nagsimula kaming magsulat ng isang bagong kwento ng pamilya sa pagitan ng 2 kultura. Hindi lang ito pagsasanib ng Pilipinas at Britanya, kundi pagsilang ng isang bagong kultura na nakabatay sa pag-ibig, respeto at pag-unawa. Sa wakas, isinilang na ang aming anak. Pagkatapos ang 10 oras na labor, isang malusok na babae ang dumating sa mundo. Kasama ko si Miguel sa buong proseso, at nang lumabas ang sanggol, pareho kaming napayak. Emily, salamat. Itong regalong ibinigay mo sa amin, iingatan ko habang buhay. Nanginginit na hinawakan ni Miguel ang sanggol. Ang kanyang nga mata ay punong ng hindi may paliwanag na pagmamahal at emosyon. Sa sandaling iyon, naramdaman kong ang lahat ng aming pinagdaanan ay parelang makilala ang maliit na buhay na ito. Pinangalanan namin siyang Sofia Corazon. Ang Sofia ay mula sa pangalan ng aking lola, at ang Corazon ay mula sa pangalan ng lola ni Miguel. Isang batang may pangalan mula sa 2 bansa, naniniwala kaming lalaki siyang espesyal. Ang pasilang ni Sofia Corazon ay nagdulot ng malaking kagalakan sa aming mga pamilya. Nag-video call ang mamagulang ni Miguel ay napaya sa tuwa. Lalo na ang lola ni Miguel umiyak na sinabi, ang ganda-ganda na king apo sa tuhod. Sofia Corazon, mahal na mahal ka ni Lola sa tuhod. Sa pagdating ni Sofia Corazon na bago ang lahat. Kinailangan naming ayusin ang oras ng restaurant at isa ripisyo ang tulo sa gabi.
Ngunit lahat ng paghihirap ay nawawala sa isang ngiti lang ng aming anak. Si Miguel ay naging isang napakamaalagang ama. Ang pagpapalit ng diaper, pagtimpla ng gatas, at pagkanta ng lullaby ay naging natural sa kanya. Pinagsama namin ang tradisyonal na paraan ng paalaga ng sanggol sa Pilipinas at ang modernong paraan sa Britanya. Sa ganitong paraan, lumaki kami bilang magulang. Nang 6 na buwan na si Sofia Corazon, napasya kaming bumisita sa Pilipinas. Muling lumubha ang kalagayan ng lola ni Miguel at gusto raw niyang mayakap ang kanyang apo sa tuhod. Nakakapagod ang mahabang bayahe. Ngunit si Sofia Corazon ay naging napakabait sa buong 12 oras na flight. Pagdating namin sa Naya, sumalubong ang buong pamilya ni Miguel. Lalo na ang kanyang ina, kinuha agad si Sofia Corazon at napayak. Ang aking apo. Mas maganda ka sa personal kaysa sa litrato? Emily, salamat sa pagbibigay sa amin ng isang napakagandang apo. Pagdating namin sa bahay ng lola, mahina na siya, ngunit malinaw pa rin ang kanyang isip. Nang ilagay namin si Sofia Corazon sa kanyang gabisik, isang maliwanag na ngiti ang sumilay sa kanyang kulubot na mukha. Ang aking Sofia Corazon. Matagal kang hinintay ni Lola. Ang ganda-ganda mo. Isang espesyal na bata na may dugong British at Pilipino. Nasasabi na ako makita kung anong klaseng tao ka magiging paglaki mo. Naanti ako sa sinabi ni Lola. Sa loob malit na sanggo na ito, dumadaloy ang kasaysayan at kultura ng dalawang bansa. At hindi lang ito pinahalong kultura, kundi pa silang ng isang bago at kakaibang pagkakakilanlan. Ang 2 linggo sa Pilipinas ay parang isang mahabang pista. Lahat ng kamag-anak at kaibigan ay bumisita para makita si Sofia Corazon. Bago kami bumalik, tinawag kami ni Lola at may isang espesyal na hiling. Emily, may isa akong hiling. Opo, Lola, kahit ano po. Paglaki ni Sofia Corazon, siguraduhin niyong matututo siya ng Tagalog at ang kultura at tradisyon ng Pilipinas. Siyempre, mahalaga rin ang kultura ng Britanya, pero sana, malaman niya ang kagandahan ng parehong bansa. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Iyan po talaga ang plano namin. Matututo si Sofia Corazon ng Tagalog at Ingles. At dadalas kami dito para makasama kaniya. Tumango si Lola na may kasiyahan. At habang hawa ang maliit na kamay ni Sofia Corazon, sinabi niya, Sofia Corazon, isa kang espesyal na bata. Ikaw ang magiging tulay sa dalawang bansa at dalawang kultura. Makikita mo ang isang mas malawak na mundo. Nasasabi na si Lola na makita kung sino ka magiging paglaki mo. Ang masalita ni Lola ay parang isang basbas. Sa eroplano pabalik ng Britanya, natutulo na mahimbing si Sofia Corazon. Habang tinitingnan ko ang kanyang maliit na mukha, naisip ko ang kwento ng aming pamilya ay nagsisimula pa lang isang bagong kabanata. At ang kwentong ito ay mapapatuloy sa pagitan ng Pilipinas at Britanya. Emily, masaya ka ba? Tanong ni Miguel. Ngumiti ako at sumagot. Oh, sobrang saya. Kasama ka at kasama si Sofia Corazon, wala na akong mahihiling pa. Ako rin. Mula nang makilala kita, nakaroon ako ng 2 tahanan Pilipinas at Britanya, at binigyan mo pa ako ng isang himala, si Sofia Corazon. Sobrang pasasalamat ko. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Miguel. Ang aming paglalakbay ay minsay mahirap, ngunit lahat ng sandaling iyon ang nadala sa amin dito. Ang paglalakbay na nagsimula sa kalungkutan ay ngayon isang kwento ang wagas na pag-ibig. Parang nagsisimula pa lang ang kwento natin, no? Sabi ko. Marami pang darating na hamon, pero basta magkasama tayo, lahat ay kaya nating lapasan. Tama ka, Emily. Ang kwento natin, at ang kwento ni Sofia Corazon. Ngayon pa lang talaga nagsisimula. At nagsimula kaming isulat ang kasaysayan ng isang bagong pamilya na lumalampas sa hangganan ng 2 bansa at 2 kultura. At sa kasaysayang iyon, ang regalong ibinigay sa akin ng Pilipinas ay higit pa sa isang cultural experience o pag-aaral ng wika. Itinuro nito sa akin ang tunay na kahulugan ng isang tahanan. Ang kalungkutan na naramdaman ko noong una akong dumating sa Pilipinas ay wala na. Sa halip, napalitan ito ng mainit na pagmamahal ng isang pamilya at isang mayamang buhay na yumayakap sa 2 kultura. At iyon ang pinakamagandang regalo na hindi ko kailanman pinangarap. Sa pagtatapos ng aking kwento, gusto kong matanong sa inyo. Saan ninyo natagpuan ang tunay na kahulugan ng isang tahanan? Maaring ito isang lugar, isang tao, o marahil, sa loob mismo ng inyong puso. Para sa akin, ang Pilipinas ang espesyal na bansang tumulong sa aking malapasan ang kalungkutan at matagpuan ang tunay na kahulugan ng tahanan. At si Miguel, at ang aming Sofia Corazon, ang pinakamalaking biyaya sa aking buhay. Sana, sa inyong sariling paglalakbay,
mahanap niyo rin ang inyong sariling tahanan. At sana, kahit na minsan ay mahirap at malungkot ang proseso, maniwala kayo na sa huli, makakaroon ito ang magandang bunga. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, paki-like, subscribe, at i-on ang notification bell. Masaya rin akong mabasa ang inyong mga kuwento sa comment section. Ang inyong karanasan sa Pilipinas, ang inyong pakikipag-ugnayan sa ibang kultura, o ang kuwento kung paano ninyo natakpuan ang inyong sariling tahanan. Nasasabik akong makarinig mula sa inyo, maraming salamat.